Ito yung nakikita mo sa YouTube, guys. Gawin natin 100. Sana abot yung 100 mo. 2,000 views. Welcome back dito sa aking YouTube channel. My name is Jay Gregorio. Dati kong OFW and I tried multiple businesses nung umuwi ako ng Pilipinas. May mga business ako naging successful. Meron din namang mga nag-fail. Pero ang pinaka-importante sa lahat is hindi tayo sumusuko dun sa mga goals na gusto nating maabot sa buhay. And right now, I'm very passionate sa pagtulong sa mga kapwa nating kababayan, especially mga OFW, na tulungan kung paano sila magsisimula at magpapalago ng kanilang mga negosyo. So dito sa video na to, I'm going to show you the power of YouTube ads. Ilan sa mga nagbe-benefit talaga at gumagamit ng YouTube ads is yung mga malalaking company like P&G, Nestle, Lazada, Shopee, and yung mga big brands na madalas nakikita mo sa commercial sa TV. Kasi nga, sila yung merong malaking budget sa advertisement. Siguro minimum nila $1 million per day sa marketing or advertising budget pa lang nila. And kung i-compare natin yung data or numbers ng YouTube compare sa Facebook, which is yung kilala din na advertising or social media, is malaki yung gap. So para ipakita ko sa iyo dito sa screen, punta ka sa similar web. Tapos pag nasa similar web na tayo, and then once nandito ka na sa facebook.com, is try nating i-compare si youtube.com. Ito yung advantage, no? Na nakikita mo last 28 days, last 3 months, and so on. So, papakita ko sa iyo yung total number of visits. So, yung B na to is billion. Gaano karami ang billion, guys? Sobrang dami nun. So, makikita mo dito yung gap niya parang from 14.7 to 29. Almost double. No? Double ng numbers yung ng visits si youtube.com compare on Facebook. Daily average visits, 500 million. Daily. And daily average. So, makikita mo dito engagement, sino yung panalo. So, here, malalaman mo sino yung winner, meron nga nakalagay dyan na tag. Sa Facebook, usually, ang mga tao tumatambayan. Ito yung average yan. Visits duration. Example, nag-Facebook ka, 10 minutes and 37 seconds. All in all yon. Kapag YouTube ka, double din. Di ba? Page per visit, 9, 11. Bounce rate, ito ang taas. Page views, ayan, ito na yung number. Page views, 4.9 billion and 11.73 billion. So, here, makikita mo yung gap. Week, month, hindi natin ma-change sa month. Naka-week lang siya. Weekly basis. 14 si Facebook, 29 si YouTube. Okay? Sa country naman, ayan. Here. So, doon pa lang, ang laki na ng gap. Pero, syempre, parehas naman na okay yan. Kaya ko siya pinakita sa'yo para, of course, malaman mo na yung potential on YouTube is malaki. Pero syempre, yun yung maganda. Sa Facebook kasi, especially dati sa atin dito sa local, mga business owners, mga marketers, o kanuman, is nakapokus sila dun sa kung saan madali, di ba? Or maraming nag-ads, okay yon. Pero syempre, yung iba na may malaking budget, di ba? Sa YouTube sila, mas malakas mag-ads. Di ba? So, dito, papakita ko sa iyo kung paano mag-run ng YouTube ads. So, basic lang to guys, hindi ganun ka-simple kung ang goal mo is brand awareness. Especially kapag may brand ka guys, best to, or kahit na meron kang product na binebenta, high ticket man yan or low ticket product, best din to. Meron kang e-commerce, okay din si YouTube ads. So, ang ganda nitong YouTube na to. Pwede mo siyang i-test guys. I-test mo. Yung i-advise ko sa'yo, yung ibigay ko na tip sa'yo is tip, strategy na hopefully mag-work din sa business na meron ka. So, punta tayo sa youtube.com/ads. Ito yung shortcut para mapunta ka dito sa YouTube ads. youtube.com/ads. Yun lang naman, shortcut lang. Tapos, i-click mo tong start advertising. Yan, may button naman dyan. Tapos dito, merong magpa-pop up yung email mo. Tapos, meron dito, create ka lang ng new Google Ads account. And automatic yan. Kasi it requires yung Google Ads account para makapag-run ng YouTube Ads. Kasi YouTube, owned by Google. So, kung wala ka pa, click mo lang yung new. Pwede mong i-switch kung iba yung email mo dyan. So, dito meron akong active. Here, select na lang natin to sa naka-associate na email na to. Tapos, ang gagawin mo dyan is tatanungin ka niya. Ayan.
So, drive video views and traffic to a website. 'Di ba? Ano bang gusto mo? Gusto mo ba ng video views and mga visitors dun sa website mo? 'Di ba? Drive video views and engagement with your channel. So, may possibility na yung mga taong ito is, ayun, pwedeng mag-subscribe or manood pa ng mga other videos mo sa channel mo. So, ayan. YouTube search, next related videos, ayan. Or on the YouTube homepage, they invite user to click a thumbnail. 'Di ba? So, eto, ginagawa to ng mga, nakita ko yung mga bagong YouTuber, lalo na may mga high quality content, nagda-drive talaga sila ng traffic or nagra-run talaga sila ng YouTube ads para mas mapabilis. Yung iba, syempre, hindi nasasabihin yun, pero may mga content creator na ginagamit to. So, kung isa kang content creator and tingin mo naman quality yung mga content mo, ako ginamit ko to, to be honest. Pero siguro kung i-rate ko mga 95% ng subscribers ko, views ko sa YouTube is organic, 5% lang. So, hindi ko kasi to na-explore before nung nagsisimula pa lang ako. So, sana, no? So, dito, gawin na lang natin, ang ituturo ko sa'yo is mag-drive ng video views papunta doon sa website. Diba? Siyempre, sales ang goal natin. Or traffic sa website, and then sa website mo may pixel, may Google Analytics, ayan. So, para ma-retarget mo later on, makuha mo rin yung data. So, here, click natin to. Tapos, dito, ang maganda, pwede kang mag-search or ilagay mo na lang yung exact URL ng YouTube mo. Pwede mong ilagay dito yung public or unlisted. Not sure kung private, tingin ko hindi yata pwede ang private. So, pwede lang yung public na nasa YouTube, na naka-public sa channel mo, or naka-unlisted. So, let's say, ang ipopromote ko dito, ay makikita mo ito yung public channel ko, nandyan sa videos. Wala dito yung videos, pero nandito siya sa home. Ito unlisted to, kaka-publish ko lang niya. Ayan, click natin. And ang goal ko is ito yung promote natin. Itong low ticket offer natin. Unlisted. Tapos ikakopy ko lang yung link na to. Ayan, sa taas, copy. Ayan, or pwede mong i-right click, copy video URL. Tapos balik tayo dito sa YouTube ads natin. I-paste mo dito yung link. Yan. Videos longer 3 minutes doesn't usually perform as well as shorter video. So, sinasuggest niya less than 3 minutes. Pero may mga nakikita ko na yung iba pa nga parang 1 hour podcast yung nakarun eh. Tapos papunta dun sa kanilang lead magnet or low ticket offer. Yan. So, wala lang, suggestions lang naman yun. Pero kung mas maganda, mas maigse, much better. Alright? So, here, ang gagawin natin is maglalagay tayo dito ng landing page. So, syempre, kailangan kung ito yung gagamitin mo, may website ka. Hindi pwedeng pupuntahin sa Facebook page mo, hindi yung landing page. So, here, ang ilalagay ko dyan is yung link ng website. Ito yon. Copy ko na lang. Copy. Tapos, ilalagay ko dito sa landing page. Ayan. And then, meron ditong button. So, ito naman, pwede mong baguhin to. Pwede mong ilagay dyan, learn more or enroll. Ayan, learn more na lang, which is mas maganda naman to. Tapos, here, ang ilalagay ko dito is breaking offer. Ayan. Sakto. Ayan. So, merong limit na characters, 15. Tapos, learn more, 10 out of 10. Ayan. Good na to. Breaking offer. Nice. So, ito yung ito yun. Tapos, ang gagawin mo, i-click mo yung next. So, after viewers click your ad, where do you want to send them? Sa website. Learn more. Ito yung nakikita mo sa YouTube, guys. I believe, madalas mo itong nakikita sa Shopee, sa Lazada, sa mga other advertiser, ginagawa to. Yan. So, click next. Tapos, kapag na-click mo yung next, dito na isa-set yung targeting. Ayan. So, meron yung targeting. Estimated weekly performance, estimated na views. Yan. Sa additional views mo to. Ayan, no? Tapos, average cost per view. CPV. So, cents lang. Sobrang baba lang. So, dito, let's say, ang ita-target natin, maglagay tayo ng Filipino. Ayan. Ayan yung target natin. So, dito nawala. Siguro, tanggalin na lang natin. Ayan, Philippines muna. So, pero pwede kang mag-add ng location dito like United Arab Emirates. Yan. So, magkakaroon siya ng additional. Ayan. Pero, syempre, kailangan mong i-test yung
targeting mo yung country na target mo. So, right now, Philippines lang i-run ko, then magta-try ako ng ibang country, tapos ilalagay ko yung language na Filipino. So, hindi ko na lang siya imimix. So, para matest mo rin. So, here, wala pa tayong nilagay na budget dyan. Estimated lang to. And, click natin yung next. Okay, language. Sorry, nawala. English. Balik natin. Ayan, okay na. Next. Alright, so dito na sa targeting. Simple lang, di ba? Parang mas madali pa nga itong gamitin sa Facebook ads eh. So dito, male and female, itong unknowns, ito yung mga hindi naglagay ng gender nila. So pwede mong i-keep yan. So let's say 25, start tayo ng 25, tapos to 45. Ayun, so yun yung target natin. Unknown, okay lang to, walang problema dito. Tapos i-check mo dito kung may mga changes. Let's say 45 to 54. Check natin kung may changes. So, wala namang big changes. So, ito na lang. Actually, kasi ito yung audience ng aking community. Mga ganyan. 25 to 45. Yan. Good. Click next. Tapos, ayan. Interest. Sino na yung mga taong gusto mong pakitaan ng ads mo? So, sa Facebook, demographics, meron yan, di ba? So, dito, ganun din naman, interest. So, dito, pwede kang mag-type ng interest. Ang offer ko kasi is training yon about online marketing, ayan, digital marketing, and so on. So, dito pwede mo i-target business professionals. Ayan o, sa akin. So, ayun, sample lang naman yun. So, suggested to. Ayun, makikita mo. Advertising, marketing services, social media enthusiasts, business education. Ito, maganda to okay. Oops. Search na lang tayo. Business. Okay. Businesses. Alright. Interest, actively searching. Information, business advice, business guides, services. Ayun, ang dami din. Business opportunities, business services, business technology, and so on. So, here, okay na yun, na-check na natin. Ayan, ito na yung mga banking and finance. Tanggalin na natin to. Business education, here, okay na to. So, yan. Okay na siya. Ito na, naka-selected na pala to. Ito pala yung mga selected na yan. Sorry naman. So, here, okay pa rin naman yung ating, ito, baba. Sense pa rin. Okay, good. So, click next. Alright. So, dito sa daily budget, ito yung daily budget niyan. 14,000 impression, napakadami yan guys compare on Facebook. Mas marami tong impression na nare-reach. When it comes sa views, ang dami rin. 300, gawin natin 100. Sana abot yung 100 mo. 2,000 views. Diba? So, run continuously. So, ito, masasuggest ko to. Ayan. Tapos, let's say, ang budget natin, kasi 499. Ayan. Test natin to ng 500 a day. And then, ang goal ko dito, at least one sale every 499. One valid sales na papasok dun sa business ko. Ayan. Kasi ang goal ko naman dun sa low ticket ko is to break even. So, kung dalawan man yung sales na umangyari dyan sa 499 na yan, that's good. Profitable. Pero ang goal is to break even. Sa akin sa low ticket offer ko kasi I have multiple product naman on the back end. So, go! So, click natin to. So, huwag na natin gawing 499. 500 na natin. Ayan. So, click next. Alright. So, makikita mo dito, ito yung parang overview. Guys, sobrang dali nito at hindi siya komplikado na patakbuhin unlike on Facebook. Pero, syempre, depende pa rin yan sa goal mo. Goal mo ba is brand awareness, more views sa channel mo, more people na makakita sa'yo. Goal mo ba is sales? Diba? So, nakadepende yan. Ayan, here. So, interest nakaset na, demographics nakaset na, Pilipinang market natin. Sa 500 pesos, aabot ng 11,000 views ang makakakita ng video ko na to. Diba? Solid. Start. Pag kinilig mo tong start, parang publish yon sa Facebook ads. So, i-click natin yung start. Then, wait mo lang. Yan. So, makikita mo dito pending. Ayan. Pwede mong i-post yung campaign mo. Pwede mong i-delete dyan. Pero makikita mo dyan, active na yan. Tapos dito yung impression, number of views, and website visits. Okay? So, yung mga taong pumupunta doon. So, ngayon, dapat meron kang tracking. Meron kasing Google Analytics but separate training na yon
Meron din yung tinatawag na custom conversion to track yung mga sales, kung galing ba talaga yan sa Google Ads, YouTube Ads, and so on. So, meron si Google Analytics. Kahit hindi mo na nga i-set up ang conversion, I believe kaya na yung i-track sa sobrang power ng Google Analytics. Parang pixel siya ng Facebook. Pero kung website visit lang naman ang goal mo, magpupunta ng mga tao dun sa website mo using YouTube Ads, yeah, best tong YouTube Ads. Ito yung itsura niya, makikita mo. Ayan, ito yung makikita mo. Baka makita mo to sa ads, lumabas, i-click mo, mag-enroll ka. Hindi ka pa naka-enroll. Yun. So here, pwede mo siyang i-manage. Ayan. Tapos ito yung budget natin. Nakalagay naman dito. And then pwede mo siyang, i-change pa once na kung nagkamali ka man ng website, gusto mong palitan yung button. Tapos sa desktop, ito yung itsura niya. So ito yung nakikita mo dun sa YouTube feed mo kung hindi ka naka-premium. Yun, kano ba yung premium? 200 per month. So wag na lang. Wag ka na mag-premium para masuportahan din natin yung mga content creator sa mga ginagawa nila like ako, 'di ba? Don't skip ads. Yan. So, guys, yun lang. Hopefully nakatulong sa iyo yung quick video tutorial na to on running YouTube ads. Sobrang basic. Tingin ko kaya itong i-run ng 6 years old, mga grade 6 students. Sobrang basic lang. So, hindi mo kailangang gawing komplikado yung mga bagay. Okay? So, mabilis lang to. So, hintayin ko lang to ma-approve and then babalitaan kita. Magpupusa ko dun sa community ko kung ano yung magiging resulta ng nirun natin na YouTube ads. Alright? So once again, this is Coach J. Thank you so much for watching. Kung marami kang natutunan, let us know dyan sa ibaba ng video na to. Huwag mo kalimutan na i-like, mag-subscribe, at mag-comment ka na say thank you kung marami kang natutunan. Kung meron kang questions, I really suggest na mag-comment ka rin para masagot ko. Kasi from time to time, nag-check ako ng mga comment section sa YouTube channel ko para at least makapag-add pa tayo ng value sa community. So this is Coach J and kita-kits on our next training here on our community.